Hindi niya hiniling ito. Akong nag-suggest. At tinanggap din niya kagad. Hindi na lang feeling na tumanggap ng aking offer. So, nandito ako ulit. Ako'y nagagalak at kasama tayo ulit dito sa pagsamba sa Panginoon. Nakikita ko muli ang inyong mga mukha, mga mahal kong mga mukha. At, yan. May mga iba, may kalungkutan. May pagdadalawhati. Hindi maiwasan yan. Pero sa kabila, meron tayong dapat ikagalak. At kung tutusin kung kilala natin ang Panginoon, mas marami ang dapat ikagalak kaysa sa ikalulungkot natin. Ngayon, gusto ko kayong tanongin sa umpisa ng message. Naranasan niyo ba ito na minsan hirap kayo ng hirap, pero talagang nagsusumika na gawin ang isang bagay at pagkatapos parang kwentang ginawa niyo? Halimbawa, estudyante, araw ng araw. Talagang yung aklat na-review, yung notes na-review. At pagdating sa exam, ang tinanong niya, hindi mo pinag-aralan. Bagsak. Lahat ng hirap mo, lahat ng oras na ginamit dyan, parang sayang. Wala. O mga employee sa trabaho, na sumikap kayo, ginawa niyong lahat para tapusin yung proyekto. Pag binigay mo sa boss, dinala niya sa boss niya at sinabi niya, eto, tingnan mo ang ginawa ko. Huh? Ako gumawa dyan. Walang credit. Walang pasalamat man. Ninakaw niya. Kumbaga, feeling mo, sayang ang lahat ng pawis ko, lahat ng hirap ko, lahat ng oras, ng puyat. Hindi kaya mga magulang. Sana hindi ganito dito. Pero minsan mga magulang nakakaranas ng ganito na nagsusumika, pinapalaki ang anak, naghihirap, talagang overtime para pakainin, para pag-aaralin, at pagkatapos, yung anak, yung anak, hindi nagpapasalamat, dinatanggap niya at inaabuso ka. At ang sukli, parang sinisira ka niya, at ang salita niya, napakasakit. Inisip mo, lahat ng ginawa ko sa anak na ito, ganito lang. Ang sukli, sana hindi nyo ito naranasan. Ang ibang magulang, gano'n nga ang sitwasyon. Kahit sana mga anak dito, hindi gano'n ang sukli ninyo sa inyong mga magulang, ha? O yung yan. Pero napakasakit. Inisip nyo, hirap ako ng hirap dito, ganito lang. Pero alam nyo, pinakamalungkot dito, mga iba, pagkatapos ng buong buhay, nagtrabaho, maring malaki ang kinita, maring malaki na yung bayad lupa, ilan ang sasakyan, nabago lahat. Pero pagdating ng sakit, na kinamatay nila, nakahiga sila sa kanilang kama, hindi halos nakakakilos. Inisip nila, naghirap ako, talagang kinita ko lahat ng mga yan, hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Ganito lang ang aking natanggap. Well, alam niyo, mga kapatid, kung na kay Kristo kayo, may pangako ang Diyos na hindi darating ang panahon na parang walang kabuluhan ng lahat. Pangako niya na hindi niyo ito maranasan. Saan niyo matatatang sa Biblia? Unang Korinto 15, 58. 1 Corinthians 15:58. Muling talata rito sa isang mahabang chapter. At ang talata nagsisimula sa salitang kaya. Kaya mga kapatid, dahil dito, ibig sabihin, dahil dito, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan. Ibaliktad natin, may kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon.
Hindi walang kabuluhan, kung hindi may kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Di darating sa uli, masasabihin mo, ganito lang. Kundi lalong pupuri ng Diyos sa kanyang kabutihan. Well, pag-aralan natin ito sa tatlong headings, itong pangako sa verse 58. Una, may utos ng matatag na pananampalataya. Yan ang unang utos. Pangalawang utos dito, utos ng masaganang gawa o trabaho. Utos yun. Sabi, laging sagana sa gawa. Maging ganito. Pero sa huli, itong pangako nga ng saganang gantimpala. Masaganang gantimpala. So, tatlong bagay. At manalangin muna tayo para sana kausapin tayo ng Diyos. At inisip ko, anyway, bagay din ito sa karanasan ninyo bilang isang iglesia. Kung isipin natin ang mga pumanaw na, kung isipin natin, especially yung mga miyembro ng church na namimiss natin, ano bang masasabi natin? Walang kabuluhan ng kanilang buhay? Hindi. Talagang may kabuluhan. May importansya, may gantimpala na kanilang matatanggap. Tayo po'y manalangin at hilingin natin ang tulong ng Diyos dito. Salamat po, Panginoon, sa pangakong ito na hindi kami darating sa puntong sasabihin namin walang kabuluhan ang buhay. Dahil kung kay Kristo kami, alam namin, may importansya, may halaga ang aming buhay kung ito'y ginagamit sa paglilingkod sa inyo. Ano kausapin nyo rin ang mga wala pa kay Jesus. Ituro nyo sa kanila na lahat ng kanilang ginagawa ay parang wala. Empty. At sana mainggit sila sa amin. Hanggang sa puntong tumalikod sila sa kasalanan. Kumapit na rin kay Kristo Jesus. Sa kanyang pangalan kami nananalag. Amen. Una sa lahat, nagsisimula siya rito sa isang utos. Sinabi niya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos. Now, bago tayo makarating sa utos, may mga naunang salita. Yung una, kaya, dahil dito, ibig sabihin. Na kung makita nyo ang salitang dahil dito, therefore, sa English, tatanungin mo, what is it there for? Right? At kahit first grade sa exegesis, sa Bible school, yan ang ituturo sa inyo. Kung makita nyo, therefore, dahil dito, dahil saan? Ang tanong natin. Dahil dito. Now, itong dahil dito ay nakabase sa buong kapitulong ito. Anong tema ng 1 Corinthians 15? Alam nyo ba? Parang na-preach itong nakarang linggo. Hindi? Well, magandang i-preach sa mga puro ng mga Kristiyano. Kasi, ang laman ng kapitulong ito ay tungkol sa pagbabangon muli ng mga patay. Piniprove ni Pablo na totoo yan, na yung mga nilalatag sa kabaong at nililibing sa hukay, hindi ito eternal resting place. Nakita niyo ba sa ibang sementaryo? Nakalagay eternal garden. Eternal ba yan? Hindi! Pansamantalang garden lang yan. Pero siguro, kaunti lang mga ibebentang lote dyan kung sabihin nila, pansamantalang garden. Pero hindi yan eternal. Kasi darating ang araw ng pagbabangon muli ng mga patay, pagbalik ni Jesus, pagtunog ng trumpeta, mga patay, lahat ay babangon. Ang mga na kay Kristo, sasama sa Kanya. Ang mga wala kay Kristo, sa kapahamakan, tutuloy pagkatapos ng pagbubuo. Now, itong pangako, gusto kong sabihin, dahil may therefore, dapat nating tanggapin itong pangako sa katapusan ng chapter 15, hindi para sa lahat. Hindi ito para sa lahat ng mga namamatay. Hindi totoo sa lahat ng tao. Itong pangako ay para doon lamang sa mga tunay na anak ng Diyos.
Sila ang makakaranas ng pagpapala ng pagbabangon ng mga patay. Ang mga wala kay Kristo, maranasan nilang pagbabangon. Pero dito pagpapala, kapurusan pa rin sa physical na parusa. Now, saan ito nagsisimula? Tingnan natin, itong chapter, hindi lang ngayon sinasabi na dapat maging matatag. Tingnan natin ang simula ng chapter 15. Kasi itong therefore, nagtuturo palikod. Nakalimot tayo dito. Sinabi niya sa umpisa ng chapter 15, ngayon mga kapatid, ipinaalaala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan na sa pagitan nito kayo ay natigtas kung matatag. Sound familiar? Matatag ninyo itong panghahawakan malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Anong sinasabi niya? Kapitan nyo itong katotohanan. Huwag bitawan! Yan din ang sinasabi niya sa katapusan ng chapter. Mga kapatid kong minamahal, maging matatag! Matatag, narinig nyo kanina? Chapter 15 verse 1. Hindi nakikilos, hindi nakagalaw. Anong dapat hawakan? Ang hawakan ng matatag, gaya ng sinasabi niya. Doon sa verse 1, maliwanag, ang hindi dapat iwanan, hindi tayo dapat kumilos palayo sa katotohanan ng Ebanghelyo, mabuting balita. Dapat kapitan, dapat hawakan ng maigi. Ano ba yun? Just i-review na lang natin ang mabilis, yung sinabi niya sa simula ng chapter. Panghawakan natin ng maigi, sinabi niya na sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan, verse 4, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Na ano bang content niya? Isipin natin. May mga punto dyan na hindi dapat kalimutan. Ano mga puntong sinasabi dito? Una sa lahat, kayo ay mga makasalanan. At tinuturo dito, mabigat ang kasalanan. Kasi kung hindi mabigat, kung maliit na bagay, bakit namatay si Jesus? Kung ang kasalanan pwede namang di pansinin, magpikit na lang ang Diyos, ay palit lang yan, okay lang yan. O tulad sa bata na minsan, masamang bata, or malikot ang bata, sinasabi ng magulang, oh, cute naman. Tapos yung bata, hawak niya yung cellphone, at hinagis niya, napasag sa, oh, cute naman. Cute ba yan? Ganun bang Diyos? Sasabihin lang niya, ay cute naman. Ang kasalanan, mabigat. Sa paningin ng Diyos, karapat dapat sa impyerno ng apoy. Kahit na sa tingin ng tao, maliit na kasalanan. Sinabi ni Santiago, ang nagkasala laban sa isang utos lamang, sinuway niya, ay karapat dapat sa parusa dahil kung tutusin, nilabag niya lahat. Mabigat ang kasalanan, karapat dapat sa kamatayan. Kasi ang susunod na katotohanan sinabi dito, namatay si Jesus, si Kristo, para sa ating mga kasalanan. Namatay! Nagtutong namatay si Jesus. Hindi lang namatay, bumangon ulit. Talagang namatay si Jesus. Anong kinamatay niya? Kapatid? Anong kinamatay ni Jesus? Bako? Hindi bako. Tabak? Hindi tabak. Kasalanan mo, kapatid, ang ikinamatay ni Jesus. Gano'ng kabigat ng kasalanan. Isipin mo yan, kung tinutukso ka ulit, gagawin ko ito. Ito ang kinamatay ng aking Panginoon. Hindi ko gawin. Namatay si Jesus. Alang-alang sa ating mga kasalanan, mga kapatid. At nakita rin natin, isa pang
punto dyan na dapat panghawakan na sapat na pambayad ang kanyang kamatayan. Kasi kung hindi sapat yan, hahanapin pa sa atin ng Panginoong Diyos ang dagdag pambayad. Right? Kung halimbawa, may kaibigan ka, may utang ka, sabi niya, o sige, ako mananagot yan. Pero kung binayaran niya, kalahati lang, hahanapin pa yung kalahati sa iyo. Pero si Jesus, nung binayaran niya ang utang ng mga tao niya, anong sinabi niya mula sa krus? Tapos na. Lahat, kumpleto. Sapat na bayad sa kasalanan ang dugo ni Jesus. Higit na sapat. Kumpleto ang lahat dyan. Now, may isa pang katotohanan. Ano pang sinabi ni Pablo? Si Kristo ay inilibing at huling binuhay ng ikatong araw ayon sa mga kasulatan. Ano bang diksyon sa atin dyan? Nagtagumpay si Jesus sa kamatayan, nagtagumpay sa kasalanan, at dahil siya'y binuhay, siya'y ibinangon, mga tao rin niya, ibabangon na rin. Nagtagumpay si Jesus Kristo. Hindi siya naiwan sa nicho dyan. Siya'y binangon. So, sapat itong sinabi ni Pablo, itong ebanghelyo na aking tinuro sa inyo, aking tinanggap ng una, aking pinapahayag sa inyo, at kung panghawakan niyo ito, ligtas kayo! Kaya pagbalikan natin yung huling talata ng chapter, anong sinasabi ni Pablo? Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilo sa kung bagay. Sa katotohanan ng Ebanghelyo. Now, alam nyo, ako mahilig ako sa history, at mahilig din ako sa history ng mga gera. Itong nakarang ilang buwan, nabasa ko ang isang book tungkol sa Korean War. At kung alam nyo nangyari sa Korean War, 1950s pa lang yun, hindi pa ako pinanganganak. Okay? Pero noong panahon yun, ang North Korea, ngayon, maingay na uli, si Kim Jong-il na yun, maingay na uli. Eh, nilusog niya ang South Korea, yung lolo niya, at muntik nang natapos, naubos ang buong peninsula ng Korea, na parang ganun yun, eh, nakaabot dito sa dulo, pero pumasok na dito ang UN forces, mostly mga US, meron ding Pilipino. Meron ding mga Australiano, English, etc. Na tumulong dyan para depensahan ng South Korea. At yung general dyan na in charge sa dulong-dulo ng South Korea, si General Winston Walker. At alam niyo ang nangyari? Tinanong siya ng isa pang general, anong mangyayari kung lusubin ka rito sa puntong ito, kung lumampas sila sa puntong ito, anong mangyayari sa inyo? May plano ka na sa pagtakas sa peninsula, pag-alis ng mga pwersa mo, ng bungo? Sabi niya, wala akong plano dyan. Hindi kami magkakalam dyan. Hindi kami aatras sa linyang ito. Inatake sila. Matakas ang pwersa. At muntik ng bumigay. Pero sabi ni General Walker, hindi kami bibigay dyan. Wala nang atrasan dyan. Hindi kami atras. Tumindig siya. At may panahon pa si General MacArthur na lumusog doon sa Incheon Harbor at naalis yung mga North Koreans. MacArthur ang umatake sa Incheon. Okay? Now, that's history. But what am I saying? Dapat natin gayahin si General Walker dyan. Hanggang dito lang! Hindi ako gagalaw dyan! Itong katotohanan ng Ebanghelyo! Tayo ako rito! Walang makakagalaw sa akin. Kahit na malakas ang pwersa, kahit na anong argumento, kahit na anong tuksong na gamitin, hindi ako aalis dito. Dapat ganito rin tayo sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ano si Satanas? May mga paraan siya. Hindi naman tangke, hindi naman artillery,
na mga bomba, ang mga estratehiya ni Satanas, mas subtle, mas magaling siya diyan. Ginagamit niya minsan mga dalaga, ginagamit niya binata. Mga binata, ginagamit niya dalaga. O minsan, promotion sa trabaho. Gawin mo ito, pati Sunday, pumasok ka. Wala ka ng Sunday off. Ha? Oo, malaking pera makuha mo dyan. Marami siyang ginagamit na argumento. Mari, mga estudyante, ginagamit niyang magaling na professor sa college. Naniniwala kayo sa Bible, gawa lang ng tao yan. Magaling siya, may PhD, may ilang pang degree. Anong gagawin niyo? Panghahawakan ba ninyo ang Ebanghelyo? Sinabi ni Pablo sa kanila, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos. Steadfast, established, hindi nagagala sa katotohanan, sa pag-asa. Now, itong Ebanghelyo, alam niyo ang tuksong ito dumating din kay Juan, kay Pedro pala, kay Pedro. Pero siya ni Jesus, ikaw din, aalis ka ba? Iwanan mo ako? Sa John chapter 6, alam niyo ang sagot ni Pedro? Saan pa ako pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Salita ng buhay. So, itong unang utos, kapitan ninyo ito. Panghawakan nyo, maging matatag kayo. Pagbalik ko rito, next year, malapit na yun. Kung ako'y bumalik dito next year, nandito pa kayo. Salamat sa Diyos. Familiar sa akin ang karamihan ng mga mukha dito. Kilala ko na kayo. Hindi naman malalim. Ang iba, matagal na. Na Pastor George. Pero next year, nandito pa kayo. Maging matatag. Kahit anong sabihin ng kalaban, kahit anong gawin ng mga tao, maging matatag. Yan ang unang utos. Pangalawang utos dito sa 15:58, sinabi niya, laging sagana sa gawa ng Panginoon. Kasi hindi sapat yung panghawakan mo na may ang katotohanan. Naniniwala ako. Nakaupo ka lang. Naniniwala ko dyan. Pero tila walang epekto sa buhay, no? Tila nandiyan ka lang, nakaupo. Ang sinasabi kong, narinig nyo ito NPA. Ano bang NPA? Non-performing asset. Mga miyembro na walang gawa. Walang silbi. Nakaupo lang. Tulog pa. No? Hindi sapat na sabihin mo, humahawak ako dyan, kumakapit ako dyan, tapos walang ginagawa. Kasi sinabi ni Pablo, laging hindi kaunti, laging bunting ginagawa, laging sagana sa gawa ng Panginoon. Laging sagana. Di ba may kawikaan sa sports, the best defense is a good offense. Maring mahina ang isang basketball team sa defense. Pero kung mas marami, pagdating ng huling bell, huling whistle ng game, mas maraming points sa kanila kaysa ron sa kalaban, manalo sila. Kung lalakas sa offense, minsan talo pa rin yung kalaban. Yan ang sinasabi dito. Hawakan pa rin natin ang Ebanghelyo, pero habang hinahawakan natin yan, dapat maging masagana sa paglilingkod. Kasi kung masagana kang maglingkod, talagang kinatutuwa mo ito, wala kang oras na pag-isipan yung mga duda na binubulong ni Satanas sa iyo. Kailan ka nahihirapan? Kung busy ka, o kung nakaupo ka lang sa isang tabi, kailan ka nahihirapan? Ako, ang problema ko, kung nakaupo lang ako, walang ginagawa. Kung busy, mas madaling tumakad ng tama sa
paglingkod sa Panginoon. Kaya sinasabi niya, maging masagana sa gawa ng Panginoon. Now, ano bang magagawa niyo? Baka sabihin niyo, teka muna, I turn my page. May isa pang bagay dapat sabihin. Hindi niya sinasabi, maging sagana sa gawa ng Panginoon para maligtas ka. Dapat kong inagdag dito. Alam niyo kung bakit? Kasi yan ang palagay ng karamihan. Masagana ako maglingkod. Alam ko, ligtas na ako dahil naglilingkod ako. Tama ba yun? Anong nakita natin kanina sa talinghaga ni Jesus? Yung naglingkod 1 oras lang. Parehong binigay sa kanila, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Yung naglingkod buong maghapon, kaligtasan pa rin. Ibig sabihin, hindi natin kinikita ang pabor ng Diyos sa paglilingkod. Huwag niyong isipin yun. Pero dapat tayo maglingkod ng masagana. Bakit? Kasi masagana ang biyaya. Anong natanggap Diyos sa kamay ng Diyos? Matipid bang Diyos sa pagbibigyan ng biyaya? Anong sinabi ni Juan? Of His fullness we have all received, and grace instead of grace. Grace upon grace. Paatong na grace, at paatong pang grace, at paatong pang grace. Alam, katapusan, hindi na uubusan ng Diyos ng grace eh. Biyaya at biyaya. Kaya anong dapat nating isukli sa Kanya? Hindi para kitain ng biyaya, nandiyan ang biyaya eh. Pero dahil sa biyaya niya, dapat na maging masagana. Now, tanong ko sa inyo, baka sabihin niyo, natuto ako rito dahil kaunti lang mga kaedad ko. Which is another way of saying, maraming kabataan. Kaunti yan. Pero huwag niyong isipin, bata lang ako, wala akong magagawa. O mga may edad na po, huwag niyong isipin, may matanda na ako, wala na akong silbi. O may sakit ako, wala na akong silbi, nakahiga lang. Isipin natin, yung mga kapatid natin na wala sa ating piling ngayon. Anong magagawa ko? That's a good question. Sinabi lang niya dito na maging sagana sa gawa ng Panginoon. Anong gawa ng Panginoon? Anong magagawa ko? Itanong niyo ba yan? Good question. Itanong niyo, anong magagawa ko para sa Panginoon? Kung ligtas kayo, iniisip niyo yan. Anong magawa ko? Anong silbi ng buhay ko? Inaaksaya ko ang hangin na aking hinihinga. Ngayon? Hindi. Anong magagawa? Let's just look at Romans. Ginagamit ko itong passage kasi napakalawa, napakaraming nababanggit. Romans chapter 12, kung iniisip nyo, anong magagawa ko? Huwag niyong sabihin, wala akong silbi kung ikaw ay anak ng Diyos. Gamitin yung inyong kaloob. Ano ba? Verse 6. Tayo ay may mga kaloob, Roma 12:6. Tayo may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin kung propesiya. Well, wala na yun. Noon pa yun, sa panahon ng bagong tipan. Kung propesiya, gamitin ito ayon sa sukar ng pananampalataya. Kung paglilingkod, ay sa paglilingkod. O ang nagtuturo, ay sa pagtuturo. May mga iba nagtuturo. May mga iba mangangaral sa mga burol. O ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay, pwede rin pala yun, pagbibigay. Huwag niyong sabihin, wala akong gawa rito sa church kung hindi magbigay. Mahalaga rin pala yun. Ang magbigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap. Ang mahabagin ay may kasiglahan. Ano mahabagin? Mahalaga ba yun sa Diyos? Alam niyo may mga tao may kaloob dyan. Pagpasok mo dito, napansin nila kaagad. Mukhang mahaba ang mukha. Lalapitan ka. Oh, kapatid, musta? Mahabagin. Gift din yan, gamitin nyo. Ano pa? Ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kapuotan ninyo ang masama, panghawakan ng mabuti. Panghawakan uli, no? Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid sa pagpaparangal sa iba
ay mag-unahan kayo. Ano mag-unahan? Eh, dapat pagdating dito sa pintuan mamaya, may pag-aaway. Ikaw muna. Hindi, ikaw muna. Hindi, ikaw muna! Eh, huwag mong isipin ang sarili mo na. You know what? Paglilingkod din sa Panginoon na unahin ang iba. Ano ba? Huwag maging tamad sa pagsisikap. Maging maalam sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Magkalak kayo sa pag-asa. Maging matiisin sa kabigatian. Alam nyo, ano bang naging bunga rito? Kung makita ng mundo ang mga nagdadalamhati ngayon, at hindi sila nagwawala tulad sa mundo. Natin nyo ang burol o ang bibig ng isang tao hindi Kristiyano, pamilyang hindi Kristiyano. Napansin nyo ba? Ang mga iba, nagwawala! Ang gagawin ko! I'm sure you saw it kasi naiintindihan yung aking na po Marte dito Pero iba talagang naranasan natin nung kahapon, no? Siyempre may lungkot. May lungkot, may kabigatian. Pero tingnan natin ang sinabi dito. Matiisin sa kabigatian. Hindi nagwawala, hindi nakagalit sa Diyos. Hindi sabihin, bakit ganito ang ginawa niyo sa akin? Pero ganun sa mundo Ganun nga. Napansin kaya ng mga bisita natin kahapon, mga ibang tao ron? Napansin kaya? Sigurado. Iba ito. Anong meron sila? Kailan ko yun? Matiisin. Sabi ka yan. Alam nyo, narinig ko kanina, ba't ito, tungkol kay Rexy. Na kung dalawin nyo siya, yung akala nyo, kayo mag-i-encourage sa kanya, ikaw palang na-encourage. Ano ba ito? Kahit na nakahiga lang siya sa higaan, naglilingkod sa Panginoon, sa gana, sa gawa ng Diyos. Huwag niyong sabihin, wala akong silbi. Patiisin sa kabigatian. Ano pa? Matyaga sa pananalangin. Wala akong magawa rito, may sakit ako. Pwede manalangin. Alam niyo, pag huling araw, pag kausap na natin ang Panginoon, inisip ko mga preacher, no? Minsan ng mga preacher, kung may maligtas sa kanilang preaching, parang natutuwa sila. Pero hindi lang tuwa, minsan parang pinagyayabang nila. Naligtas ang marami sa preaching ko. E baka pagdating ng huling araw, malalaman nila, hindi dahil sa preaching mo, sa kabila ng preaching mo. Kahit na ganyan ka mag-preach, dahil may mga miyembro dyan na nananalangin na may kasabikan at may pagpapatuloy, may pagtityaga sa panalangin. Huwag niyong sabihin wala akong silbi dyan. Manalangin kayo na may pagtityaga, magagamit kayo sa kaharian ng Diyos. Ano pa? Magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magandang loob sa mga dayuhan. Pwede ako magsalita dyan. Bakit? Dayuhan ako Pangkulay ng banal. No? Magandang loob sa mga dayuhan. Huwag niyo sabihin. No? Ayaw ko makakanong. No, baka may dahilan. Pero kung pinapatuloy nyo ang mga panuhin, baka anghel yan. Hindi ako Pero napapansin ito ng Diyos. Paglilingkod pa rin sa Diyos yan. Sagana sa gawa ng Panginoon. Huwag niyong isipin, ang sagana sa gawa ng Panginoon si pastor lang. Ang mga diakono lang. Ako wala. Bakit ako binabasa ito? Alam niyo, para ipakita sa inyo, maraming paraan dyan.
Huwag kayong maging makitid sa inyong iniisip na isa lang ang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Marami yan. Kaya gamitin nyo ang inyong kaloob. Caregiver. Hindi naman dinabayaran sa Canada, sa US. Caregiver ng pusa. Sagana rin sa gawa ng Panginoon yan. Kaya, dapat tayong maglingkod sa Diyos na may duwag-gala. Alam niyo, isang kakilala ko, namig ko ito, ewan po, siguro narinig yung pangalan ni Johnny Parisi, nabanggit mo siya nila. Namig ko siya, nung panahon nakaka-attend pa rin siya sa church. Pero pag-attend niya, alam niyo, hindi wheelchair, yung kanyang kama na may gulong, tinutulak, pinapasakay parang ambulance ang van nila, tapos pinapasakay siya ron, tapos pagbaba, tinutulak yung kanyang higaan, yung kanyang kama, sa loob ng iglesia, tapos inaangat yung likod niya para makakita ng preacher. That was almost 30 years ago, 25 years ago, nung una kong makilala siya. Pero itong last 20 years siguro, hindi na nakaka-attend ng church. Nandun lang siya sa bahay, nakahiga. Pero alam niyo, ginamit niya ang hininga niya. Ngayon, hindi na magsalita halos. Dati, yung paggamit niya ng computer sa salita. Ngayon, hindi na magsalita. Alam niyo, nagko-computer pa rin. May kumbaga parang straw na sa bibig, ini-blow niya yung mga letra dyan sa may parang keyboard para mag-type. Kaya nung gawin yun? Baka iiyak lang yan. Iiyak lang ako dyan. KSP, nagmamakaawa, Pero siya, hindi. May buhay ka! Gagamitin niya sa paglilingkod sa Diyos. Ikaw, anong excuse mo? Anong excuse? Kung bakit hindi ka masagana sa gawa ng Diyos. Sino ang pangalawa? May utos. Unang utos, panghawakan niyo na maigi ang katotohanan. Maging matatag, hindi nagagalaw. Pangalawang utos ay maging sagana sa gawa ng Diyos. Pero may pangako, hindi pangatlong utos. Yung pangatlong utos natin ay pangako. At sinabi ng Diyos dito sa 1 Corinto 15:58, gawin niyo ang lahat ng mga ito, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Now literally, yan ang sinabi. Hindi walang kabuluhan ang inyong gawa. Na ito ay isang figure of speech na may pangalan yun. Ewan ko kung sino dito ang nag-aaral sa English, pero ang figure of speech na ito, may pangalan litotes. Okay? Alam ni Pastora. Mag-aaral kasi sa hermeneutics yan. Litotes. Ang ibig sabihin ng litotes, understatement. Sinasabi ang isang bagay na dakila, napakalaki, pero parang pinapataan sa negative. At may ganito sa Biblia. Halimbawa, sa Book of Acts, we read about the city of Paul, na taga Tarsus siya, na sabi niya, not an insignificant city. Hindi siyudad na parang hindi mapapansin. Now, what does that mean? It's another way of saying, mahal ng siyudad yan. Ako galing sa isang napaka-importanteng lugar. Pero ayun yung sabihin, parang mayamang ng dating, no? So sinabi niya, ako'y galing sa isang siyudad na hindi naman walang kabuluhan. Meron din ganito, sinabi ni Luke sa Book of Acts din. Sinabi niya, tumagal sina Pablo sa Antioch nang hindi maliit or hindi, what's the word? Hindi sandaling panahon. Anong hindi sandaling panahon? Mahabang panahon. Okay? So that's the same thing here. Sinabi niya, hindi walang kabuluhan, kung hindi, ibig sabihin, may kabuluhan. In fact, hindi lang maliit na kabuluhan, malaki ang kabuluhan. Ang inyong buhay, ang inyong gawa, ang inyong buhay, ay hindi walang kabuluhan. Hindi,
may malaking gantimpalang ibibigay. Now, kaya sinabi ko, ang title ko dito sa uling punto, may malaking gantimpala. Now, let me ask, ano kung may isang pastor dito sa harap? Pero feeling nyo bilang isang church, parang nag-Bible study kayo dito sa isang lugar. May in-invite kayo. Baka pumunta. Pero pagkatapos ng lahat, hindi tumuloy. Alam niyo, pastor, minsan frustrated ang pastor. Kasi silbi ng silbi, nangangaral, at minsan invite ng invite, pinapakitaan ng mabuti ang isang tao, ang sukli sa kanya. Sinasaksak sa likod. Oo, nangyayari yan. Hindi ko sinasabi ko kayo maging pastor mga kalakihan. Pero nangyayari. Ano ba yung feeling ng pastor? Lingkod ng lingkod, mahal na mahal, tulong ng tulong. At pagkatapos, siya pa pala ang masama. Siya pa pala ang taong walang silbi. At sinasabi minsan ng pastor, lahat ng ginawa ko, ganito lang ang sukli. Parang ayoko na. Babalik ako sa dating trabaho ko. Maging latero ulit, magiging nag-uhukay ulit. Mas maganda pa. Pasorero pa. Mas maganda ang buhay ng pasorero kaysa buhay ng pastor. Tama ba yun? Hindi. Pero, mahalagang pasorero, huwag natin maliitin ha. Pero, the point is this. Minsan nararamdaman ng pastor na parang walang kabuluhan lahat. Bakit? Totoo ba ang pangako ni Jesus na hindi walang kabuluhan? Yes. Bakit? Kasi hindi natin iniisip dito yung pansamantala, yung dito lang sa lupa. Ang iniisip ng Panginoon sa kanyang pangako ay yung big picture. Isipin natin ang eternidad. Isipin natin ang buhay na walang hanggan. At sinasabi ng Panginoon, kahit na yung mga tao ay makinig sa iyo, kahit na mga tao sinasaksak ka sa likod, kahit na mga tao, ang gantimpala nila sa iyo ay angal. Huwag kang mag-alala dyan. Sinasabi ng Panginoon, hindi, walang kabuluhan. Meron kang matatanggap na gantimpala galing sa akin. Kahit anong gawin ng tao. Kaya maglingkod pa rin tayo. Huwag tayong tumingin sa tao. Kasi kung naglilingkod tayo para sa papuri ng tao, ay, Pastor, salamat sa message na yan. Ang galing mo. Sa susunod na araw, susunod na linggo, sasabihin na, ano nakuha dyan? Hindi ka na maglilingkod? Hindi dapat maglingkod para sa papuri ng tao o sa pagpapasalamat ng mga kapatiran. Kasi, baka mawala yan. Pero kung naglilingkod ka, para sa Panginoon, sigurado may kabuluhan, may gantimpala. Now, what's the reward? Very briefly, malapit na matapos. Biglang bumilis yung galo ko. Ano ang gantimpala? Well, una sa lahat, hindi ka mapapahamak. Anong nararapat sa iyo? Isipin natin, ako ang binigay nila sa akin, ganito lang. Ako importanteng tao. Hindi mo kilala ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Anong importante sa iyo? Ikaw yung isang makasalanan, karapat dapat sa kapahamakan. Kung hindi ka mapapahamak, gantimpala na kaagad yun. Di ba? Gantimpala. Hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malaking pagpapala. Pero hindi doon tumitigil. Eternal na buhay kasama ni Jesus sa bagong langit, bagong lupa. Eternal na buhay. At meron ding gantimpala ng mana. Meron tayong mamanahin sa Diyos. Ano ba yung mamanahin? Hindi ko alam. Kaharian? Oo, kaharian. Trono? Oo, trono. Pero higit pa ron, hindi ko alam. Hindi, mahirap sabihin kasi ang description ng Panginoon, sinabi lang ng Panginoon, sa Matthew 19, sinabi niya, "You who have followed me, in the regeneration, when the Son of Man will sit on His glorious throne, you shall sit on 12 thrones,
judging the 12 tribes of Israel. Of course, 12 yun. Pero sinabi pa niya, everyone who has left houses, brothers, sisters, father, mother, children, or farms for my name's sake shall receive many times as much and shall inherit eternal life. So huwag niyong isipin ko rin po itong Diyos. Huwag niyong isipin na kaunti lang ibibigay ng Diyos. Masagana ang kanyang binibigay. Hindi walang kabuluhan. May malaking gantimpala. So, tapusin natin ngayon. Anong sinasabi ng salita ng Diyos sa inyo? Maging matatag. Huwag niyong bitawan ng Ebanghelyo kahit anong mangyari. At maging sagana sa gawa ng Panginoon. Dapat. Pero muli, ang pangako na dapat nating bitbitin mula rito, isipin din natin ng mga pumano na ang buhay nila may kabuluhan. Mahalaga. Dahil sinabi ng Panginoon, hindi ito walang kabuluhan. May gantimpala. Kayo na naglilingkod sa Panginoon, anong matatanggap nyo? Pera? Ako wala. Pero isipin natin ang mga taong may pera. Isipin natin ang mga wala kay Jesus. Of course, may mga Kristiyano may pera din. Hindi naman masama yun. Pero isipin natin ang mga tao na susumikap, naglakad-garay sila, kumakayod sila para kumita ng pera. Pagkatapos ng lahat, malaking bahay, magandang kotse, late model. Anong meron? Anong meron? Nainggit pa kayo dyan? Hindi dapat nainggit dyan. Kasi kahit anong meron, yung pinaka-importante wala sa kanila. Buhay na walang hanggan. Si Kristo mismo, kaligtasan. Kaya, kung kayo, wala kayo kay Jesus, alam niyo, hindi ako nainggit sa iyo, naawa ko sa iyo. Naawa. Because, wala sa iyo itong napaka-precious na katotohanan. Ang buhay niyo, walang kabuluhan. Let's be honest. Tumingin ka sa iyong sarili sa salamin. Aminin mo ang totoo. Walang kabuluhan ang buhay mo. Lahat ng hirap mo, lahat ng pera mo, lahat ng kinikita mo, walang kabuluhan. Pero mga Kristiyano, kahit na mahirap, kahit na may sakit, kahit na mahirap katawan, alam niyo, kapatid, pangako ito ng Diyos. Hindi salita ng tao sa sinungaling. Pangako ng Diyos. Sapagkat yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan, may masaganang gantimpala ang Panginoon sa iyo. Hawakan mo ito. Magpatuloy ka. Tayo po naman. Sa katapusan,